So what's up mga ka-dreamers, no? Good morning. So may nagtanong sa atin mga ka-dreamers, si Sir Dagohoy. Nagtanong siya if kailan po ba makukuha yung 2-4 at ano po ang mga requirements. So first mga ka-dreamers, sagutin muna natin kung ano nga ba yung 2-4 at para saan nga ba. So ang 2-4 is isa tong certificate na nagpapatunay na pwede ka nang maka-acto as ordinary seaman. So yan po yung 2-4 mga ka-dreamers, no? So ang tanong naman, kailan po makukuha yung 2-4? So makakuha ka ng 2-4 if nakasakay ka na ng barko. Kasi yan talaga yung requirements. Dapat nakasakay ka na ng barko for at least 2 months pataas. At nakasakay ka ng barko na 500 gross tonnage din and above. Hindi pwede na below 500 gross tonnage kasi hindi ka talaga makakapag-practical ng 2-4. At pangalawa, dapat nakakuha ka na ng ratings forming part of navigational watch na training. Kasi yung 2-4 na yan is practical assessment yan ng marina. So, ipapractical mo yung ratings forming part of navigational watch sa marina. Kaya para makakuha ka ng 2-4. So, dapat may nakasakay ka na ng barko talaga, no? Yun talaga yung ano talaga para makakuha ka ng 2-4. Kasi yung 2-4 nga is pang ordinary seaman na yan. So, it could be Missman, yung galing ka na sa Missman, tapos Deck Cadet or Deck Boy, at gusto mo nang mag-upgrade, gusto mo nang ano ba yung tawag doon? Gusto mo nang mag-acto as ordinary seaman. So, lahat ng mga kumpanya need talaga ng 2-4 para maka-acto ka as ordinary seaman. So, yun nga, dapat may ratings forming part of navigational watch ka na training at ipapractical mo yan. Ang tanong, ano naman ang mga requirements? So, let's watch this mga ka-dreamers kung ano yung mga requirements para makakuha ng 2-4 na certificate. So, let's watch this. Let's go! Ano nga ba mga requirements para makakuha ng practical assessment ng 2-4 para pang OS? So, ang mga requirements ay it could be 2R or pwede rin yung certificate ng training mo na navigational watch. So, ito yon. Ito yung certificate ko na navigational watch. Ito yung sinend ko. At company sea service for at least 2 months na forming part of navigational watch ng seagoing ship o 500 gross tonnage and above. Dapat 500 gross tonnage and above daw. So ito yung sinend ko. Yung kaditi ako sa Kukalyong Shipping Lines. At seaman's book. First page. At saka yung may tatak talaga ng barko. So ito yon. Ito. Yung nakalagay talaga yung barko kung saan ka nakasampa. At lastly, yung medical, valid medical na certificate for PMI. So ito yun. So yun yung mga requirements mga ka-dreamers, no? So yun po yung mga requirements mga ka-dreamers, no? Kung paano makakuha ng 2-4 na certificate or 2-4 para makakuha ng 2-4 na practical. So sana po nakatulong sa inyo mga ka-dreamers, no? Anyway, if you want to buy this map, just click the yellow basket mga ka-dreamers. Sobrang ganda ng map na to. Pwede nyo i-design sa kabina nyo. Dinala ko na to sa barko at sobrang ganda talaga. At pwede nyo ring i-design sa bahay nyo, sa kwarto nyo. Kaya gaya na ginawa ko ito. Sobrang ganda ng design talaga. Sobrang ganda ng quality nito. Rank up map. So, if you want to buy, just click the yellow basket mga ka-dreamers. Again and again, fight for your dreams. And don't give up mga ka-dreamers. Fighting mga ka-dreamers. God bless us all. Thank you for watching.